Nararamdaman mo ba ito nitong mga huli? Ang tahimik na pagbabago sa hangin, parang may isang bagay na hindi nakikita na gumagalaw sa likod ng mga eksena ng buhay mo. Aries, hindi ito imahinasyon. Ito ang universo na tahimik na kumikilos para sa'yo. Ang mga pintong akala mo'y tuluyan ng nagsara ay unti-unti nang lumuluwag, hindi maingay, kundi may malinaw na layunin. Bawat pagkaantala, bawat pagsubok, bawat sandaling pinagdudahan mo ang sarili mo, wala ni isa roon ang nasayang. Hinahanda ka. Ang susunod na darating ay hindi basta swerte, ito ay pagkakatugma. Kung naging matyaga ka habang ang iba'y nagmamadali, naging matatag ka habang ang iba'y nagduda, manatili ka rito. Hindi ka aksidenteng dinala ng mensaheng ito. Aries, ikaw ay palaging nauuna maglakad kahit hindi malinaw ang daan. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, ikaw ay nagpapatuloy ng may pananalig, bitbit sa puso ang tapang at pati ang pagdududa. Nitong mga nakaraang panahon, maaaring mas mabigat ang pakiramdam ng buhay, na para bang hindi napapansin ang iyong mga pagsisikap at paulit-ulit na sinusubok ang iyong lakas. Ngunit ang hindi mo nakita ay ang tahimik na balanse na unti-unting nabubuo sa likod ng lahat ng ito. Ang universo ay hindi nagmamadali sa pagbibigay ng gantimpala, maingat nitong inihahanda ang mga iyon. Bawat paghinto na naranasan mo ay humuhubog sa iyong lakas, karunungan at tamang oras. Dumarating ang mensaheng ito ngayon dahil ikaw ay nasa mismong gilid ng pagbabago. Hindi isang mainay na transformasyon, kundi isang makabuluhan. Ang nasa unahan mo ay hindi basta-basta. Ito ay tugon sa iyong pagtitiis, sa iyong katatagan, at sa pagtanggi mong sumuko kahit mas madali sanang tumalikod. Enerhiya ili personalidad ng Aries. Aries, hindi ka kailanman nilikha para mamuhay ng tahimik na buhay. Sa sandaling magpasya kang may mahalaga, may apoy na nagigising sa loob mo, isang apoy na ayaw at hindi kayang baliwalain. Ikaw ay ginagabayan ng instinct, ng tapang, at ng malalim na pangangailangang magpatuloy kahit hindi tiyak ang daan. Habang ang iba ay naghihintay ng senyales, ikaw mismo ang nagiging senyales. Habang ang iba ay natatakot sa pagkabigo, ikaw ay nakikita ito bilang aral, hindi bilang katapusan. Ngunit ang lakas na ito ay may kapalit. Madalas mong pasan ang mga responsibilidad ng mag-isa, tahimik na lumalaban sa mga laban na hindi nakikita ng iba ang bigat. Mas marami kang ibinibigay kaysa sa natatanggap, mas mabilis kang magtiwala kaysa sa nararapat, at buong-buo kang naniniwala kahit sinasabi ng mga nakaraan mong karanasan na mag-ingat. Matapang ang puso mo, ngunit ito rin ay tapat, at ang katapatang iyon ay minsan hindi nauunawaan o napapabayaan. Alam ito ng universo tungkol sa'yo. Alam nito kung ilang beses kang nagpatuloy kahit pagod ka na. Kung ilang ulit kang lumaban kahit walang pumapansin. Ang enerhiya ng Aries ay hindi lang tungkol sa pagkilos, ito ay tungkol sa pagtitiis. Nagniningas ka ng maliwanag, ngunit mas tumatagal ka kaysa sa inaakala ng karamihan. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman naging madali o tiyak. Hinuhubog ka sa ilalim ng presyon, pinapino sa pamamagitan ng mga pagsubok, at pinapalakas sa bawat pagkaantala. Bawat pagkadapa ay naging pagsubok sa paniniwala mo sa sarili. At bawat sandaling pinili mong huwag sumuko ay nagdagdag sa kapangyarihang dala mo ngayon. Hindi ka nahuhuli. Hinahanda ka. Ang apoy sa loob mo ay hindi kailanman nilalayong mamatay, ito ay nilikha para magbigay liwanag kapag dumating na ang tamang sandali. Iyan is pakikipaglaban bago diyanhi pagputok ng tagumpay bago dumating ang bawat malaking pagbabago, may isang yugto na mabigat, magulo, at parang hindi patas. Aries, ito ang panahong iyon para sa'yo. Maaaring naaalala mo ang mga sandaling tila walang umuusad, gaano man kalaki ang pagsisikap mo. Huminto ang mga plano. Gumuho ang mga inaasahan. May mga oportunidad na nawala sa huling sandali. At sa bawat pagkakataon, napilitan kang tanungin ang sarili kung sulit pa bang magpatuloy sa kabila ng sakit. Mas naging mahirap ang lahat dahil sa katahimikan. Walang malinaw na sagot. Walang agarang gantimpala. Tanging mahahabang panahon ng paghihintay habang nakikita mong mas madaling umaangat ang iba. Nagpatuloy ka, pero sa kaibuturan ng puso mo, unti-unting pumasok ang pagdududa. Hindi dahil kulang ka sa lakas, kundi dahil kahit ang pinakamatitibay na puso ay napapagod kapag ayaw magpakita ng resulta ang mundo. May mga gabing pinagdudahan mo ang mga desisyon mo. Mga araw na pilit ang motibasyon, hindi na kusa. Maaaring na itanong mo sa sarili kung maling landas ang pinili mo, maling tao ang pinagkatiwalaan mo, o kung masyado kang maagang dumating sa pintong hindi pa handang bumukas.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ka tuluyang sumuko. Bumabagal ka man. Umatras ka man sandali. Pero hindi ka kailanman tuluyang umalis. Doon nahayag ang tunay mong kapangyarihan. Madaling manatiling kumpiyansa kapag magaan ang buhay. Ngunit ilan lamang ang kayang manatiling nakatayo kapag walang kahit anong may saysay. Bawat pagkaantala ay humuhubog sa iyong disiplina. Bawat pagkadismaya ay nagtuturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa. Bawat saradong pinto ay tahimik kang itinuturo patungo sa mas akmang direksyon ng taong ikaw ay nagiging. Madalas, inaalis muna ng universo ang kaginhawaan bago ibigay ang gantimpala. Tinatanggal nito ang mga ilusyon upang bigyang daan ang kaliwanagan. At kahit pakiramdam mo'y puro pagkawala, ang tunay na nangyayari ay paghahanda. Hinuhubog ka upang makilala ang tunay na mga oportunidad kapag dumating na ang mga ito at pahalagahan sila ng lubos. Ang pakikibakang ito ay hindi parusa. Isa itong pagpipino. At ngayon, ang bigat na minsang dumagan sa iyo ay nagsisimula ng gumaan, nagbibigay daan sa tagumpay na matagal mo nang nilalakaran, kahit hindi mo pa namamalayan. Iyan ay pagbabago ng universo, yan ay sandali ng pagbubukas ng pinto. Dumarating ang sandali kung kailan tumitigil ang universo sa pagsubok at nagsisimula na itong tumugon. Aries, ito na ang sandaling iyon. Hindi dahil mas malakas kang humiling, kundi dahil nanatili kang totoo kahit napapalibutan ka ng katahimikan. Ang pagbabagong ito ay hindi dumarating na may kaguluhan o anunsyo. Nagsisimula ito ng tahimik, halos hindi napapansin, parang kandadong umiikot sa likod ng pintong matagal mo nang tinigilang katukin. Maaaring una mo itong maramdaman bilang kapayapaang pumapalit sa pagkadismaya. Isang kakaibang linaw kung saan dati puro kalituhan. Biglang nawawala ang bigat ng mga bagay na dati sumisipsip ng iyong enerhiya. Ang mga taong minsang naging sagabal ay kusang lumalayo. Ang mga landas na dati sarado ay nagsisimulang magpakita ng maliliit na siwang, banayad, pero hindi maikakaila. Hindi ito tsamba. Ito ay pagkakatugma. Binubuksan lamang ng universo ang mga pinto kapag handa ka nang pumasok ng walang takot. At ang pagiging handa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa kamalayan. Natutunan mo ang masusing pag-unawa sa pamamagitan ng pagkawala. Natutunan mo ang pagtitiyaga sa pamamagitan ng pagkaantala. Natutunan mo ang kumpiyansa sa pamamagitan ng pagtayo ng mag-isa. Ang mga aral na ito ay hindi opsyonal, kinailangan ang mga ito. Iba na ngayon ang paraan ng paglapit ng mga oportunidad. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Lumilitaw ang mga ito sa anyo ng mga pag-uusap, ideya, imbitasyon, o bigla ang pagkaunawang nagbabago ng direksyon mo. Ang dati nangangailangan ng matinding laban ay dumadaloy na ngayon ng mas kaunti ang sagabal. Hindi mo na hinahabol ang mga resulta, inaakit mo na sila. Ito ang sandaling nagsisimula ng kumampi sa iyo ang timing sa halip na labanan ka. Mas magaan ang enerhiya sa paligid mo, ngunit mas makapangyarihan. Mas madali ang mga desisyon. Mas malakas magsalita ang intuisyon. Nakikilala mo na kung aling mga pinto ang para sa iyo dahil hindi ka na hinihilingang isuko ang sarili mo para makapasok. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang desperasyon. Ginagantimpalaan nito ang pagkakatugma. At ang pagkakatugma ay nangyayari kapag tumigil ka na sa pagpapatunay ng iyong halaga at sinimulan mo na itong igalang. Tahimik mong nalampasan ang hangganang iyon, walang palakpakan, ngunit puno ng lakas. Ngayon, tumutugon na ang mga pinto sa mismong presensya mo. Hindi dahil pinipilit mong buksan ang mga ito, kundi dahil nakatayo ka na sa dalas na nag-aanyaya sa kanilang pagdalaw. Ang susunod na mangyayari ay hindi isang biglaang himala, ito ay likas na bunga ng lahat ng tiniis mo nang hindi nawawala ang sarili mo. At kapag tuluyan ng bumukas ang pinto, Aries, mauunawaan mo kung bakit hindi ito kailanman pwedeng mangyari ng mas maaga. Mensahe ng pera, tagumpay, kasaganaan. Aries, iba na ngayon ang paraan ng pagpasok ng kasaganaan sa buhay mo. Hindi na sa pamamagitan ng matinding presyon, hindi na sa sobrang pagtatrabaho hanggang maubos ka, kundi sa pamamagitan ng pagkakatugma at tamang oras. Nagsisimula ka ng gantimpalaan ng universo sa mga paraang halos nakakagulat, dahil sa mahabang panahon, nasanay kang ipaglaban ang bawat munting tagumpay. Ang mga bagay na dati parang napakalayo ay unti-unti nang nagiging abot kamay. Nagsisimula nang magbago ang enerhiya sa usaping pinansyal sa paligid mo. Mapapansin mong may mga oportunidad na lumilitaw kung saan dati wala. May bagong ideyang may dalang potensyal.
May koneksyong nagbubukas ng pinto. May desisyong matagal mong ipinagpaliban na biglang nagiging malinaw at kapaki-pakinabang. Hindi ito pabigla-biglang swerte. Ito ay daloy na pinaghirapan. Nagtanim ka ng mga binhi sa mga panahong mahirap kahit nagdududa ka kung may tutubo pa ba. Ngayon, nagsisimula ng tumugon ang mga binhing iyon. Ang tagumpay ay dumarating hindi lang bilang pera, kundi bilang katatagan. Napapalitan ang ginhawa ang pagkabalisa. Napapalitan ng kumpiyansa ang pamumuhay sa survival mode. Nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon mula sa paglago, hindi mula sa takot. At dito lalo pang lumalakas ang kapangyarihan mo. Kapag ang Aries ay kumikilos mula sa kumpiyansa sa halip na pagmamadali, nagiging pangmatagalan ang mga resulta. Ipinapaalala rin ng universo na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pag-ipon, kundi sa halaga. Unti-unti mong nakikilala kung alin ang karapat-dapat sa iyong enerhiya at alin ang hindi. Humihinto ka na sa paghahabol ng pag-apruba. Tinatapos mo na ang pagpapatunay ng sarili mo sa mga taong hindi kailanman nakita ang tunay mong halaga. Ang linaw na ito ang nagpoprotekta sa iyong kasaganaan laban sa pagkaubos. May mga hindi inaasahang kita na maaaring dumating sa pamamagitan ng trabaho, negosyo, o malikhaing landas na minsan mo nang binaliwala. Kahit ang maliliit na panalo ay may bigat na ngayon dahil dumarating sila ng may gaan sa halip na hirap. Napagtatanto mong hindi mo na kailangang labanan ang buhay para makatanggap mula rito. Hindi ito pansamantalang saya. Isa itong punto ng pagbabago. Ang daloy na nararanasan mo ngayon ay konektado sa disiplina na binuo mo noong wala pang ipinapangako. Pinagkakatiwalaan ka ngayon ng universo ng mas marami dahil natutunan mong manatiling matatag kahit kaunti lang ang hawak mo. At habang pumapasok ang kasaganaan sa buhay mo, Aries, hindi ka nito binabago, sa wakas, sinusuportahan na nito ang taong matagal mo nang unti-unting binubuo. Babala gabay parad si Aries. Habang nagsisimula ng bumukas ang mga pinto, Aries, ang karunungan ay nagiging kasing halaga ng tapang. Hindi lahat ng kumikinang na oportunidad ay para pasukin, at hindi lahat ng nakangiting mukha ay may tapat na hangarin. Hinihiling ngayon ng universo na kumilos ka ng may kamalayan, hindi pagmamadali. Ang lakas mo ay palaging nagmumula sa apoy, ngunit ang proteksyon mo ay magmumula sa pagpipigil. Maaaring may mga taong muling mahila pabalik sa buhay mo habang tumataas ang enerhiya mo. Ang iba ay tapat. Ang iba naman ay makakaramdam ng pag-usad mo at susubukang makinabang dito. Hindi ito panahon para ipaliwanag ang mga plano mo o patunayan ang bisyon mo. Mas magsisilbi sa iyo ang katahimikan kaysa sa pagbibigay katwiran. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi mangangailangan ng panghihikayat. Maging maingat sa mga pabigla-biglang desisyon, lalo na pagdating sa pera at mga pangako. Hayaan ang kumpiyansa ang gumabay sa iyo, hindi ang pagmamadali. Natutunan mo na kung gaano kamahal ang naging kapalit ng mga minadaling pagpili noon. Ipaubaya sa intuisyon, hindi sa presyon, ang pagtukoy sa susunod mong hakbang. Ipinapaalala rin ng universo na bantayan mo ang iyong enerhiya. Ang labis na pagbibigay ay naging bahagi ng nakaraan mo, isang ugaling nag-iwan sa iyo na ubos, habang ang iba ay umuusad. Ang balanse ay hindi nangangahulugang pinatitigas mo ang puso mo, ibig sabihin nito ay pinipili mo kung saan talaga nararapat mapunta ang pagsisikap mo. May karapatan kang tumanggi ng walang guilt. May karapatan kang unahin ang sarili mo ng walang paghingi ng paumanhin. Manatiling nakatapak sa lupa habang dumarating ang tagumpay. Ang pasasalamat ang nagpapanatiling dumadaloy ang kasaganaan, habang tahimik namang hinaharangan ito ng ego. Alalahanin ang mga aral na natutunan mo noong nag-iisa ang landas. Sila ngayon ang magiging kumpas mo. Kapag may bagay na pilit, huminto ka muna. Kapag may bagay na akma, kumilos ka ng dahan-dahan at tiyak. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa eksakto. Magtiwala ka na hindi mo na kailangang habulin ang tadhana. Kasabay mo na itong naglalakad. Aries, dumarating sa iyo ang mensaheng ito sa isang makapangyarihang sandali, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil handa ka na. Tahimik na binantayan ng universo ang buong paglalakbay mo. Nakita nito ang tapang na ipinakita mo nang unti-unting nauubos ang kumpiyansa. Nararamdaman nito ang lakas na dala mo sa gitna ng katahimikan, kawalan ng katiyakan, at mahabang paghihintay. Walang kahit anong tiniis mo ang hindi napansin. Hindi ka kailanman nilikha para sundan ang karaniwang landas. Kinailangan ng kaluluwa mo ang lalim, hamon, at pagbabago upang magising ang tunay nitong kapangyarihan. Ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi.
Mga paghinto ang mga iyon idinisenyo upang itugma ka sa mga bagay na tunay na magtatagal. At ngayon, ang pagkakatugmang iyon ay nagsisimula ng magpakita ng anyo. Hinihiling ngayon ng universo na magtiwala ka sa mga nangyayari, kahit hindi pa buo ang larawang nakikita mo. Ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng patunay, kailangan nito ng presensya. Manatiling naririto. Manatiling nakatapak sa lupa. Manatiling bukas. Ang nakalaan para sa iyo ay papalapit sa iyo na may kaparehong paninindigan. Ito ay panahon ng pagtanggap, ngunit panahon din ng pananagutan. Pangasiwaan ng may integridad ang mga dumarating. Pangalagaan ng may pasensya ang mga umuusbong. Ipagdiwang ang pag-usad mo nang hindi iniiwan ang pagpapakumbaba. Ang mga katangiang ito ang nagpapanatiling buhay ang mga pagpapala. Papasok ka na sa yugto kung saan nagtatagpo ang pagsisikap at daloy, ang intensyon at oportunidad. Hindi na pakiramdam ng buhay ay isang laban na kailangang mapanalunan, kundi isang ritmo na kailangang sundan. Pakinggan mo ang ritmong iyon. Gagabayan ka nito. Hindi ka na sinusubok ng universo. Tinutugon ka na nito. At habang nagpapatuloy ka, tandaan mo ito, hindi ka huli, hindi ka nahuhuli at hindi ka nalilimutan. Nasa eksaktong lugar ka kung saan ka dinadala ng buong paglalakbay mo mula pa sa simula. Aries, kung tumugma sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali para kilalanin ito. Ang ganitong mga mensahe ay hindi umaabot sa lahat, hinahanap nila ang mga handang tumanggap. Kung nakaramdam ka ng linaw, katahimikan, o tahimik na kumpiyansa habang nakikinig, iyon ang senyales na manatili kang nakaayon sa enerhiyang ito. Kung ang kwentong ito ay sumasalamin sa kinaroroonan mo sa buhay ngayon, ipaalam mo. Mag-iwan ka ng komento at angkinin ang mensahe sa sarili mong mga salita. Mas mahalaga ang intensyon mo kaysa sa inaakala mo. Kapag kinikilala mo ang pagkakatugma, lalo mo itong pinapalakas. Suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe upang ang mga mensaheng para sa iyo ay patuloy na makarating sa tamang oras. Ito ay isang espasyong pinapalitan ng linaw ang kalituhan at ng lakas ang pagdududa. Dalhin mo ang mensaheng ito habang nagpapatuloy ka. Magtiwala ka sa landas mo. Igalang mo ang paglalakbay mo. At tandaan, ang mga pagbubukas na nagaganap ngayon ay hindi pansamantala. Bunga ito ng lahat ng tiniis mo nang hindi sumusuko. Manatiling nakatuon. Manatiling nakatapak sa lupa. At manatiling bukas sa mga susunod na darating.